You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Suwestyon sa mga aduna kabay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kasandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mahal nga Ginoo, sa among pag-atubang ning way kasiguruan nga panahon. Among isalig ang among nasod sa imong way kinutubang pagmahal. Amo kang hangyoon Ginoo. Tagaimi sa maalamon nga panghuna-huna nga magkasabot sa rason ngano gagisabok sa daghang katilingbanong panuway ang nasod. Ginoo, unsa may kaayuhan nga imong madagi kaniini. Among giampo ang among mga lideres nga makasabot sa maayong butang nga himuon ug nga sila musulti sa Tinoo. Tagai sila sa kagutom ug kauhaw sa imong kaayo. Amo usab nga giampo nga ang tanang butang nga among mahukman nga buhaton para sa nasod gidasig sa imong gugma ug dili sa among hakog ug nga garbo kamaot ug pagdamo. Ginoo, kaluoy kaming tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Higala, kumusta o mayong buntag? Adlawng Lunes, Disyembre 18. Pastilado. O ibong ihapon. Pito na mo lang yung kaadlaw. Pito na mo lang kaadlaw. Pasko na yun. Kumusta naman? Kumusta naman si Mrs.? Kumusta naman si Nanay? Ready na ba sa pinaskuhan? Ready na ba si Nanay sa Noche Buena? Sa ham o uban pa nga preparasyon? O niya, kumusta sab ang mga ninang o ninong doon na nabay mga giandam nga mga pinaskuhan sa ilang mga inanak. Mga higala, ang Pasko, mao lagi ko noy, na mabitaw sa TV, gingon nga, mao'y pinakadindot nga istorya sa kinabuhi. Sa laktong nga pagkasulti, ang Pasko, mao'y gipaabot sa tanan. Kay kadtuin taong nagpaabot man nga dunay manghatag. Mao man ay adlaw sa pagkinatagay ug pagbinatiay. Ug ang importante gali mao nga ang panahon sa Pasko kadtong mga managsuon, managsilingan, manag-amigo nga sa dugay ng mga katuigan wa na magkaistoryahay nagbungol
kana tungod sa gamay lang kayong hinungdan pag-abot sa Pasko kining tanan ang makalimtan og unya magkauli pagkadindot man ni ana murag bag-o na sab ang kalihukan og karong adlaw atong hisgutan kining pipila ka mga importante kayo nga mga nanghitabo og kalihukan sa atong nasod. Una, kining mahitungod lagi sa lisensya. Kining lisensya sa nato sa mga driver, kining mga driver's license, daghan ang nagpaabot nga moabot na lagi ning mga plastic card, mga plastic cards nga lisensya. O gunya, ato niya ning hisgutan karong taon-taon. Pero sa dili pa, mangumusta sa day usa ko sa tanan nato mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc. Sa 80 kapin ka mga barangay, sa tulo ka dagko nga distrito dinhi sa syudad. Mga kahigalaan nato, mga partner nato sa 4 distrito, sa 6 ka munisipyo, Albuera, Cananga, Matag-o, Palumpon, Isabel ug Merida. Kumusta mo? Hidaot nga naa sa most maayong panglawasab diha. Ingon man usab, hinaot nga ang uban nga mga munisipyo rabi na dito sa Manila, stilan doon ay mga pinaskuhan as mga senior citizen. Ang akong nabatian nga doon ay gipanghatag na nga mga munisipyo nga tag 5,000 ambot din his ato sa Ormoc. Doon na makaha pagkalabi unta og doon na ato nang paabuton og unsay kalihukan sa atong mga opisyalis sa syudad, labi na gyud sa asosasyon sa senior citizen. Kay usahay gud mas lison pa hinuon ang pagkubra sa gabay nga kantidad kay pagkadaghang papilis nga pangayoon, pagkaghang dekwento nga isometer. Di na lang unta talisod-lisuron. Kay basta maklaro nga naay ID naay klaro nga senior citizen, kay bisan paguntingaling way ID. Sa simod na lang atong tanawon, makailan na nga kana senior citizen. Batong pagpunso, bisag way ID, makasabot ka na, nga ang imong gikasulti senior citizen. Kaya nga naman, sa iya na lang hitsura, maklaro na. O mangumusta po sabdain ko sa tanan nga mga kaigsuunan nato sa Rehiyon 8. Kay raba karong adlaw, murag usata sa pabantay sa low pressure area nga murag babagyo gyud. Ug unya ang bagyo gitawag og kabayan. Apil niini ang Leyte, Southern Leyte, apil ang uban pa nga mga area dinhi sa Visayas, no? O mao na nga magbantay-bantay ta. Maato lang tabangan pag-ampo nga unta dili mo kusog aron in taon ang atong ang atong pagsugat sa Pasko, magmalipayon ta wa untay ibilin nga problema kini si kabayan nga mibisita. Kay giingon lagi nga mura mag dako na ing area nga gitumbok nga gideklarar nga signal number 1. Apil ang Leyte, Southern Leyte, Samar, uban pa nga mga dapit. Apil gali ang Cebu. O gunya, wa na'y mga sakyanan sa kadagatan nga gagpabiyahe usa tungod na ining signal. Manghinaot lang ta nga mutuman yun ang uban, no? Babantayan yun nga wa intay mo biyahe kay peligro. Pastilan, og tuan na tas laod, o niya, ilamba-lamba ta, pastilang lisura. Mao nga magbantay yun ta, manghinaot ta nga mutuman ta niining giingon nga way pabiyahion ug unya ang Coast Guard sad mabinantayon. Okay, hala. Ato dayong sa dili pa di ay no. Mangumusta usa ko sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga nag-text nato dire nga mahitungod lagi kaning mahitungod matud pa ni ay iyang ni ay text nga gipadangat kanako gikan sa usa ka nuling ambot ni arabay akong amigong nuling silingan istila
Pero dili sinuling murag taga taga Valencia. Nuling sa Valencia. Ug unya ang iyang gihangyo dire matud pa niya, good morning Mr. Pipito, good morning Mr. Pipito o Mr. Taoy, Hitler. Si Hitler kuno buutan. Buutan kayo ni si Hitler. O niya, mahimo bang mahisgutan kuno nato og gamay ang mahitungod sa charter change. Kini nga giplanawhan nga charter change. Oo, maghisgot-hisgotan ini pagkakaroon. Gani nagplano ko nga ako sa gawas samantalaan ni adtong December 15, no? Adlaw Biyernes, ni adtong Biyernes, dunay headline gyud, Ruben revives SATSA for extension of terms. Atong punit-puniton kining mga plano nga walaudon ni Senador Ruben Padilla nga naghisgot lagi nga i-revive ang SATSA. Unsa bay iyang gustong usbon nining atong batakang balaod pagkakaron. Ug unya maayo ning atong tagsa-tagsaon paghisgot dinhi kay aron inig abot gayon ug bahinayon manggali kay daghan may mga bagsupak kay gawas pasabgod pamahayag ni Senador Aquilino Pimentel Jr. nga dili kuno mahimo ang kausaban sa batakang balaod ug ang Kongreso ra. Kinahanglan gyud kuno it should be a joint effort of Congress and Senate. Nga sa ato pagkaron niya naman murag ni intra naman si dili man kay ang Kongreso na mo'y nagpalakaw nining tinguha pag-usab sa atong batakang balaod. Mura man og ang apil na ang Senado kay ni aman di ay iyag yung plano nga gihimong kausaban na may gipreparar nga balaod si Senador Ruben Padilla pa nga usbon ang atong batakang balaod. Kay ang uban hinuon god niingon nga angayan ang atong charter kang atong batakang balaod atong usbon kay medyo karaan na ipahiuyon kanato kuno nato nining kuan ba binyang una nga digitalization nga mga kalihukan. Pero ato ning tukion lagi. Mahinaot ko nga ikaw nga naminaw kanako karon diha sa imong tagsa-tagsa mga sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kundo naman mo'y mga opinion ug huna-huna ayaw nag imakuli ipadangat nining atong tulumanon sama nining gibuhat ni Nuling sa Valencia nga matud pa niya naghangyo nga maayo ba himo bang hisgutan nato ang mahitungod sa charter change. Ato niya nang hisgutan dinhi nining atong tulumanon. Og maayo tingali nga atong sugdan dayon. Ang pero sa dili pa do natay dapunit nga tinagsip sa balita nga hasta di ay dili lang di ay kay bugas. Dili lang di ay kay isda. Dili lang di ay kay asukar. Ug uban pa nga mga kining food items nga iismagol. Hasta di ay gasolina na, fuel. Kay matud pa nining balita nga atong nadawat karong buntaga, matud pa abot mo 148 million nga halaga nga kantidad sa ismagol nga fuel na sakbit diha sa Marabilis Bataan. Ug unya 20 ka tawo ang dakop. 20 arrested. 20 ang nadakpan. Ganiining 148 million nga halaga nga kantidad sa ismagol nga fuel nga nasakmit diha sa Marabilis Bataan. Okay. Maayo tingali nga sa di pa ko maghisgot mahitungod niining kang Ruben Padilla nga wan lagi mga balaon niya nga nagpresentar
sa kausaban gusto niyang usbon diha sa Batakang Balaod. Ah, doon na ako usang iuna paghisgot kining pamahayag sa Senate President Mig Subiri mahitungod sa tsatsa. Matod pa ni Subiri, wa siya mag-ingon nga uyon usupak siya, pero matod pa niya, survey must be survey needed no survey needed kuno sa dili pa ang tsatsa. Ato sabdang hisgutan, una ni natong hisgutan sa dili pa ang kang Ruben. Ato ning unahon kining kang Subiri kay sa gawas ni sa ato ding napunit kagahapon, no, adlaw nga Domingo o Disyembre 17. Og matod pa dire, tinguha kuno pag-amidar. Mao na ni ang kang Subiri nga matod pa nga ang tsatsa sa kinahanglan kuno nagkinahanglan kuno og sorbe. Matod pa dire, ang tinguha pag-amendar sa 1987 Constitution should first have the imprimatur of the people. Nga sa ato pa, kang ang tinguha pag-amendar sa 1987 Constitution, gikinahanglan nga dunay pagtugot, dunay pagpaluyo sa katawhan, which can be gauged by conducting survey on charter change according to Senate President Juan Miguel Subiri. Dan mao pa niya, matod palagi niya ang pag-amendar sa 1987 Constitution nagkinahanglan og imprimatur, nagkinahanglan og pagpaluyo og pagtugot sa katawhan nga mag-gauge nato inunta atong masorbe, atong makuha gikan sa paghimo og survey sa charter change matod pa ni Senate President Juan Miguel Subiri. Sa radio interview kagahapon, si Subiri maingon, the root of the people's initiative, ang daan padung sa katawhan niining people's initiative, matod pa diri, atok na ning tiwasyon yun paghisgutan usa sa dili pa ta maghisgot niining kang Rubin Padilla nga tsatsa. Usa sa option, usa kuno sa option to propose amendment to the Constitution that has the backing of the people. Una kuno nga lakang mao unsa bay paagi sa amendment sa pag-amendar sa Constitution nga dunay pagpaluyo sa katawhan. Nga sa lakton, kuhaon usa ang opinyon sa katawhan kung uyon man sila unsang paagi, unsa bay paagi nga himuon, mahita unsa ba nga option ang himuon. Matod pa ni matod dining balita, Subiri was referring to one mode of charter change wherein the amendment to the charters are proposed by people through initiative upon the petition of at least 12% of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least 3% of the registered voters therein, according to Section 2, Article 17 of the Constitution. No? Og ipaagi man ay kuno sa kining People's Initiative, matud pa, dunay petisyon sa kinahanglan og 12%, 12% sa number sa gidaghanon sa mga registered voters sa matag legislative district, representahan kini og 3% sa mga registered voters. Kana pinasikan sa gimbutan sa Section 2 sa Article 17 sa Constitution. Matod pa dire ato ding tukion gyud pag-ayo kay aron nga medyo masabtan. The amendment of the Constitution will also have to go through to a plebiscite. Di ay mag-plebisito gid ay. Dili kay diretso lang. Daw nagay plebisito. Ugo niya matod pa dire. Matod pa ni Subiri, I think we should also get the people's wish because it will
it will have to go through the plebiscite. Ipaagi mag plebisito, mao pa nga matod sa pangsubiri, maayo nga kuhaon ang huna-huna og opinion sa katawhan. He suggested that reputable survey organization such as Poll Asia, Social Weather Station, and UKTA get the sentiment of the people before charter change proponent go through with the process of pitching amendment. Ang suhestyon dahil ni Senate President Subiri, iyang messages siya nga kining mga inila nga mga survey organization sama sa Polls Asia, Social Weather Station, ang UKTA, mao'y mukuha sa sentimento, mo'y maminaw sa sentimento sa mga tao sa dili pa kuno himuon ang charter change, sa dili pa himuon ang charter change proponent pinaagi sa process og subton og kuhaon usa before the pitching the amendment. The Senate President maingon, charter change pieces rap ceiling nagatubang kuno og kanabang rap ceiling dili maayo nga mura mag dili sayon sa Senado tungod kay kadaghanan kuno sa iyang mga colleagues sa Senado are either totally against changing the charter or are open to it but against lifting term limits. Baton pa ni Senate President Subiri nga mura kuno mag-atubang og dili sayon nga problema dili kuno sayon nga mulusot ang gikahigsuran tinguha sa sa charter change sa Senado tungod kay doon na siya mga kauban nga mga senador nga supak sa pag-usab sa batakang balaod or are open to it pero against niya ng pag-extend pag-usab sa termino. Kay doon na plano dito nga patasan ang termino sa presidente, vice-presidente ug uban pa. Unya matud pa dire tiwason tani. But as far as concern ceasefire matud pa dire. But as far as I am concerned, ceasefire muna. Let's enjoy the Christmas season. Let's cross the bridge when we get there. Matod pa ni Subiri. Mas maayosab. Nga mas maayosab tuod ko no. Kay batod pa niya, para niya, wa lang usa ta. Ceasefire usa ta, di lang usa ta mo hisgot yan ng charter change. Karlabi na karon ng bakasyon. E mo enjoy ato kuno usang i-enjoy ang Christmas season. Maglipay usa ta nining panahon sa Pasko. Ugon niya, we will cross the bridge with it when we get there. Matod pa niya dire. Ugon niya, in the Senate, it was PDP Lapan Senator Robin Padilla who led the charter change move, starting with easing the restrictive economic provision which did not get his fair support. Sa Senado kuno si Senate sa Senado si PDP Laban Senator Robin Padilla mo'y nangu sa kalihukan sa charter change pagsugod sa gisugdan sa easing sa restrictive economic provision. Usbon ang economic provision nga mura kuno wa makakuha sa suporta sa iyang mga kauban. Sa iyang resolution in both House number 5, Padilla proposed among others to add pun-an ni Padilla og 30 ka regional senators to the current 24 nationally elected ones. Balikon ko sa resolusyon ni Padilla, both houses, number 5, Padilla proposed, in both houses, number 5, Padilla proposed among others to add 30 regional senators to the current 24. Sa ato papunan og 30 ang punan og 30 ka regional directors kining 24 nga karon na gipili og naglingkod. Og unya giingon diri nationally elected 24 kay kining 30
regional senators ni. Sa ato pa, baduha na klase ang senador. Regional, pilion by region, ug unya ang national, kining 24. Ug unya, matod pa dire. To extend the terms of the office of the members of Congress and locally elected officials and to make voting for president and vice president in tandem. Which a term of 4 years and eligible for re-election. Ako murag ako okay ko niining ipatasan ang unsa na ni electa Usbon kay kini kung karong ang presidente o vice presidente mura mag 5 years straight man sila. Pero ang vice presidente may higayon pagpare-elect pero ang presidente wa. Pero niining giproponer ni Senador Robin Padilla matod pa dire ang pagbutar sa presidente ug vice presidente in tandem na pareha na sa Amerika nga inig lusot sa presidente laan na ang mubutar sa presidente sama nga nagbutar na sab sa iyang vice president. Ug unya imbis 5 years sa pagkakaron presently himuon na kining 4 years ang ilang termino dili 5 years pero with one re-election. Murag ako murag maayo masabna ambot og unsay inyong una-una. Ako pabor ko niini. Ang dili kining mahitungod sa pagpili og regional nga mga senador. 30 ka regional senator murag dugang na ning gasto. Asa nagka-rejoy na magali taron nga 24 na ni unsa nagyud kahaupunan. Ungon niya pa. Si Senador Jaime matod pa dire, Senator Jaime Marcos miingon, it is not the right time to amend the 1987 Constitution, even as she criticized the current charter for being a constitution crafted during the Cory Aquino administration. In an interview in Manila on Friday, the sister of President Marcos said charter change should not be the government's priority coming out of pandemic. Maduna sa siya rason. Nga murag nag-atubang magunta karon og dako-dako pang problema matod pa ni Jaime, murag dili kini panahon nga usbon ang atong konstitusyon tungod kay bisan ang atong utang nagtikadako wa pa ta masayon og unsaon na kini pagbayad tingali. In an interview sa Manila niadtong Biyernes, ang maguwang ni Presidente Marcos nga si Jaime miingon nga charter change should not be government's priority coming out of pandemic. Oho, sa ato pa karon bag-o patang na inyong nahalikay o naluwas sa pandemic, gikan pata sa nag-atubang sa pandemic, dili kuno kini mooy should ba dili kuno ni mooy priority mo'y unang buhaton matod pa ni Jaime. It is not the proper time because of the more pressing problem now matod pa ni Jaime Marcos. But she quickly clarified that she would also not defend the present constitution crafted during the administration of the late former President Cory Aquino, who were swept to power following the people power ouster of her father, Ferdinand Marcos Jr. Okay. Iyasam na ni Jaime. So, higala, ikaw nga naminaw ka nako karon niining atong paghisgot sa pamahayag ni President Senate President Subiri og ingon man sa pamahayag sab ni Jaime ambot og unsay inyong huna-huna. Pero ato gyung tukion og hisgutan dinhi karong taon-taon ang mahitungod sa kausaban gyud ang entire nga ang kinatibuk-an sa amendment nga gipresentar ni Senate Senator Ruben Padilla. Okay. Nahuman naman ta na ako uyon sab ko nining kang Subiri giingon nga
surbig yun, pangayoon yun ang huna-huna sa katawhan tinuod. Kay lagi, ipaagi para banig plebisito. Ug daan nga ba mobalibad ta, daan nga balibaran, wa na'y rason nga magasto-gasto pa ta, mag-usik patag oras sa plebisito sa tsatsa, ug ang tao daan ang nakahuna-huna, daan na nga madesider nga dili sila uyon sa tsatsa. Dili mata magasto-gasto, ang mausik sa gasto, mausik sa panahon, ihatag ta na lang ang atong tangnan nga panahon sa paghimo og mga dugang nga kalihukan nga may kalabutan sa giatubang tang problema pagkakaroon. Okay. Pero sa dili pata maghisgot nining kang Ruben Padilla nga balaod, no, mahitungod sa tsatsa, naghisgot man ko kano lagi mahitungod nining nuling, no, pasayloa diha sa Valencia, kay ato din ning tiwasyon paghisgot kining imong gihangyo nga maghisgot ta mahitungod sa tsatsa. Pero nakasaad ra ba ko mahitungod nining sa LTO lagi. Matod pagod nini sa balita kagahapon nga sa nakuha nato nga impormasyon. LTO wa na kunoy PIPAR licenses. Wa na papila nga lisensya. Sa pagkakaroon may niabot mangog kuno nga 4 million plastic cards nga siguro na gyud nga maunay magamit sa mga lisensya. Giingon dire ato ning ihisgutan sab kay aron nga medyo malipay sab ning atong mga driver nga dugay nagpaabot niya ng ilang plastic card nga lisensya. Matod pa dire, the Land Transportation Office has secured a new deal for the procurement of 4 million license card as the previous contract is still facing legal battles. Sa ato pa katungod lagi kay na problema man to ni adtong unang kontrato, gani do na pa man kunoy problema sa korte. Ang Land Transportation Commission, LTO, Land Transportation Office, nakakuha og bag-ong deal pagpalit og 4 million license card matod pa sa ato pa og unsay mahitabo niining og naklaro naman gali kining maong kasabutan sa ato pa magpaabot ta nga wa na PIPAR licenses kon mahinayon man kining kasabutan nga mupalita duna tay mo pirma tag bag-ong kasabutan nga mo secure ta og 4 million plastic cards. Ang bag-ong nga deal matud pa giingon diri will give Filipinos their plastic cards instead of continuing to resort to PIPAR licenses. Matod pa ni LTO Chief Assistant Secretary Baygor Mendoza. Unya, the latest supply of card expected to be delivered next month. Sugna na gid ay sunod semana. Sunod buwan. Di sunod semana naman. Sunod buwan. Matod pa niining nakuha nato nga impormasyon. Ang delivery, ang delivery kuno sa 4 million plastic card, matod pa ni Baygor Mendoza, ang Assistant Secretary og LTO in charge, maingon nga igo na kuno nga mutubag sa backlog and the daily usage through application and renewal of driver's license. Sa ato pa nga kining 4 million nga plastic card, igo na kuno kini nga mutubag sa atong backlog ug unya mutubag sa matag adlaw nga mga bag-ong aplikant, no. Maayo, salamat og mahitabo na kini. The new procurement comes as the Office of the Solicitor General have elevated to the Court of Appeals the injunction order issued by Quezon City Court on the plastic card deal. The injunction was issued by Quezon City Regional Trial Court Branch 215 following a complaint by the losing bidder
All Card Incorporated and suspended the delivery of the 3.3 million cards to the LTO. O niya matod pa dire, all cards question the 240 all card question the 240.1 million contract with Banner Plastic Card Incorporated, and the court niingon nga the former was originally declared as winning bidder for the LTO pre-printed driver's license card procurement contract, procurement project. So manghinaot na lang ta nga malimpyo kini, matubag na gyud katong problema sa mga drivers in town nga mahitungod niining ilang mga lisensya nga papilang gihapon kadtong gisaan nga plastic card wa pa gyud moabot. Okay. Hala. Karon ari na ta. Anhin na ta. Ato nang hisgutan kining kang gipasaka nga balaod sa charter change ni Senador Robin Padilla. Matod pa dire, dingon dire. Another charter change initiative has come to life, this time in the Senate, with focus on political provision, especially on term extension for elected officials, including the President and the Vice President. Duha maguni ka tinguha pag-usab sa atong batakang balaod. Una, nga maoy medyo dabahin pag-ayo ang katawhan. Mao kining kausaban nga inyon ta nga may kalabutan sa economic aspect sa provision, sa economic provision sa atong charter sa atong batakang balaod nga maoy gustong usbon nga ipahiuyon na kuno niining binag-o nga panahon. Ugo niya matod pa dire, pero kining kang Robin Padilla di ay ang iyang kining iyang gipasaka murag Senate ang iyang focus political provision labi na ang term extension sa mga elected officials including the President and the Vice President. Apil ang Presidente ug ang Vice Presidente. O niya, matter atong ning sigihon. In resolution of both houses, number 5, he filed on Wednesday, Senator Robin Padilla said he also wants to amend portion of Article 6 of the Legislative Department in the 1987 Constitution to increase the number of senators to 54 of whom 24 would be nationally elected and the remaining 30 would be elected from the legislative regions. So sa ato pa, mauna to ang atong gihisgutan kagadina nga mo increase na ang gidaghanon sa senador. Dunay gitawag og regionally elected, dunay say nationally elected. Kining 24 karon nationally elected ni. Pero ug mahinayon kining termino o kining mulusot kining balaudo ni Robin Padilla, magpili tag 30. Magpili tag 30 nga regionally elected. Ugo niya, giingon dire. Pero usa pa, no? Ako, murag na kaingon ko, madaghan naman tingali kayo. Di ba di ma-duplication? Ugo niya, gawas pa sab, doon na makahatay funding. Mao maguna importante kayo. Doon na ba tayo ikaw sildo na ining unyang mga senadora? Ang regional area, ang pilion man by region, doon na ba ikatampo ang matag rehiyon para isweldo sa ilang nga pilion niya nga senador? Ugo niya ikaduha dire, lain nga porsyon dire. Padilla filed the resolution matod pa dire following
Speaker Martin Romualdez declaration on Thursday that the House would tackle charter change next year but focusing on economic provision. Sa ato palagi, kining kampanilya nalahi ni kay sa tinguha nila ni Speaker Martin Romualdez nga dunay kausaban ang usbon sa nga tinguha nila sa ni Speaker Martin Romualdez ang usbon ilang usbon maura ang economic provision. Padilla in his resolution maingon may propose siyang extending senator terms of office from the current 6 years to 8 years for nationally elected ones. Sa ato pa ang senador karon ang term sa senador nga 6 years himuon na sab niyang 8 years ni Padilla. Ambot ikaw unsay imong huna-huna diha. Ug unya para ni sa national elected katong 24 gikan sa 6 years ngadto sa 8 years. Ug unya elected ones with allowable 2 terms ug pilion sab sila dunas duha sab day ka termino. Dunay human sa usa ka termino human sa imong term makapare-elect ka pa. Ug unya di adire matud pa dire. Pero sa mga regional 4 years for the regional senator, 3 consecutive term. Tulusan makadagan sa katulo sa iyaning balaod nun ni Senator Robin Padilla. Sa laing bahin, si Padilla sad miingon, the office of the members of the House of Representatives should be extended from the current 3 years to 4 years and retaining the current allowable 3 consecutive terms. Sa ato pa, matud pa diya, ang office sa membro sa Kongreso i-extend kuno gikan sa 3 years to 4 years na himuon na nga 4 years sa mga office sa mga kongresista. Ug unya retaining the current allowable 3 consecutive terms. 3 consecutive terms. So, marisip. Ug unya giingon dire, in his amendment of Article 7 or the Executive Department, Padilla proposed that President and the Vice President should be jointly elected and each given a term of 4 years eligible for re-election. Sa ato pa, ang presidente maparehas na o ang pagpili tag presidente ug vice presidente pareha na dito sa Amerika nga og magpili kag presidente na ang iyang vice president. Ug unya dunay allowed lang sila the country giingon dire tagaan og termino nga 4 ka tuig pero eligible for re-election. The country's top 2 position serve 6 years are not allowed to second term under the current constitution. Also in the resolution, local elective officials, mayors and governors, but not barangay officials, should serve 4 years instead of 3 with 3 consecutive terms according to Padilla's amendment to Article 10 on local government. Sa ato pa, ang mga mayor, gobernador, walay labot ang mga barangay officials mo serve na kunog 4 years imbis tulo ka tuig ug unya with 3 consecutive term makadagan og makatulo. Kana pinasikat sa amendment of Article 10 ni Padilla. In seeking to extend the term of office in the government, Padilla argued, frequent turnover of elected officials and political instability are among the major impediments of long-term planning and policy continuity. Well, murag doon na sa Che Gamay nga inyong takatarungan ini. He justified extending the term of office because of the need to give elected officials opportunity to effect long-term, meaningful changes while in office. Okay po, medyo sab. Ang ayan, sab na tukion pag-ayo. Meanwhile,
allowing the president and the vice president to be elected as a tandem would pave the way for a shift from politics revolving in individual personality to a unified policy agenda. Well, nakita man na nato sa Amerika. Kay sa Amerika, inigda pili sa presidente, apil naman ang vice presidente. Ambot og unsa unyay mahitabo diini ug mao kini ang i-adapt og sundo nato kining tinguha ni Ruben Padilla. Ug unya bato pa giingon diri ha. Meanwhile, the change in the term of office of president and vice president will ensure kuno a balance between leadership stability and democratic continuity. Matod pa ni Padilla. The action star turned senator from PDP Laban, however, said his resolution sought to address the criticism that political dynasty should not flourish if their terms in office were extended. It is imperative to strike a balance between the need for policy continuity, which requires adequate time for lawmakers to fulfill their legislative agenda, and the need to prevent the accumulation of power which may lead to a political entrenchment, Madilla said in his resolution. Well, ang ngayon sa tingalin to isgutan sab ni kining iyang mga gipresentar ni Padilla to ensure smooth turnover of power because of the revised term limit. Padilla proposed the following transitory provision in the Constitution. The incumbent and former president should not be allowed to run again. Incumbent senator and representative as well as local elective officials on their last term of office prior to the amendment should not be qualified for election in the next immediate poll. And the first election of the new Constitution should be held on the second Monday of May 2028 and synchronized for all elected officials. In justifying the need to synchronize the election, Padilla said, there is a need to align the term of elective office across the executive and legislative branches and to synchronize the electoral cycles of the different branches of government to improve administrative efficiency and enable a more coordinated implementation of government policies. Ako ginding hisgutan karon din kining Padilla kay labi wa pa on vacation pa man ang mga senador o ang mga kongresista. Manghinaota nga kining akong atong paghisgot din niining mga giproponer ni Senador Padilla ug ang mga pamahayag sab ni Senate President Miguel Zubiri medyo mahisgutan ni sa atong pipila ka mga igsoon sa ilang mga kongresista, sa ilang mga gobernador ug uban pang mga opisyal sa LGU unsa bay ilang una unsa bay ilang opinion. Matod pa diri padayonon tani kay gamay na lang. Padilla however disagreed with the proposal in the House that Congress should jointly vote in amending the charters by Constituent Assembly, which has the effect of lower house overwhelming the 24 members Senate body in terms of voting power. Insakto sabi ng Padilla kay og tugutan nga mubutar sila jointly pag-amendar sa Constitution, hapit gawin mo 400 ning mga kongresista, 300 sila kapin. O unya ang senador 24 oras. Hiligsan lang sila sa botasyon. Padilla said the Senate and the House of Representatives should vote separately to propose amendment in the Constitution. Sa ato pa tinguha ni Padilla
nga mubutar separately, lain-lain, bubutar ang Kongreso sila ra o unya ang Senado sad mubutar sila nga sila ra. He earlier the Senate moved to propose amendment to the Constitution but by focusing on the economic restriction in foreign investment. But the report drafted by the Senate Constitutional Amendment Committee nga iyang gipanguluhan did not garner enough support from Padilla's pair, slowing down the momentum the charter change in it head gain the lower house. So, mihimo na dahil siya mga lakang dito sa Senado. Pero medyo nagpabungol-bungol ang iyang mga kauban. Murag wa maminaw. Murag nahinay ang na wa mapadayon ang iyang initiative nga maimplementar kining iyang tinguha nga kausaban sa akon pag-usab sa atong batakang balaod. Ikaw nakapaminaw ka naman sa akong gipresentar karong buntag dinhi ning atong tulumanon mahitungod sa tinguha sa usa ka senador ni Robin Padilla sa unsa bay imong una-una kanang ako gidayong prangkang musulti nga wa gyud ko mahauyon niya nang pagtugang og kung pagpili og regional senator kay madubli naman guna mura magduplikasyon ug unya lagi imbis ang atong igahin nga sweldo niining gidugang nga mga senador unya ato na lang untang magamit para sa mga proyekto nga kapahimuslan sa mga kaigsuonan nato dili kay og unya naapay mga extension sa uban pang mga lokal sa mga opisyal sa nasod. Hinoon kadtong mahitungod sa kay karon lagi ang presidente kanang pagpili og presidente ug vice president jointly parehas na sa Amerika wa pa man ta kasuway niya na ambot maayo ba kana unsa ba inyong una-una pero para nako pagdugang inyong taos mo imbes straight 5 years ang presidente without re-election ang vice presidente duna hatagaan natong higayon himuog 4 years tuon ang term sa presidente o sa vice presidente with 1 year re-election. Kay aron ang di niya mahuman niya ng 4 ka tuig unya sa iyang paglingkod, daw na pa'y kahigayunan nga mahuman niya o mapili man siya pag-usap. So higala, wa naman tay panahon. No? Hangtod ugma sa samantakda ning mao gihapong istasyon. No? Hinaot nga ubanan kami ninyo dinhi ning atong tulumanon kay medyo dako kayo og importansya ang inyo sang mga huna-huna og opinion. Base na lang nga ang inyong mga huna-huna hibatian sa pipila na unya ka mga national officials nato ug unya ila ning mada sa hawanan sa Kongreso o di ba sa hawanan sa Senado aron nga makaingon mga huna-huna nga pinubre gikan sa mga yanong lungsuranon. Ni ay gitiks dayon nato. Matod pa diri ni Mr. Bilyo good morning Mr. Pipito og Hitler hinaot nga maayo inyo lawas karoy sa Diyos. Ako medyo na pagkainom ko galing di ko ka problema pagkakaroon kay medyo na-slide ko ni ato usang adlaw. Sabado mo to hastilan kainom ko na di na ta makabangon pero sa salamat ikaluyan sa Lord ug unya niya pa makaprograma pa lisod lang ta paglakaw usa kaayo og unya kining Mr. Bilyo salamat kaayo kuang kang yun insigida ka nga muriak kung doon na tayo hisgutan din sa atong tulumanon. Matod pa niya. Good morning, Mr. Pipito, Mr. Taoy. Unya na lang unta ang tsatsa kung masulbad na ang pressing problem sa nasod, labi na bahin sa West Philippine Sea. Ang dako natong utang sa gawas. Ang kapobre sa Pilipinas tungod sa graft and corruption nga may resulta sa drug dependence sa kadaghanan sa mga pobre. Ang poor quality sa education sa Pilipinas.
kini unta ug uban pa ang angay sulbaron sa mga naas pwesto, una pa ang tsatsa. Pagkanindot niini nga Mr. Bilyo ni imong una-una, no? Nakaingon ko nga ug unsa manggali una-una sa uban, mayo unta og mupadangat sad parehas ni Mr. Bilyo. Balikon ko ha, kining kang Mr. Bilyo nga text, unya na lang unta, ang tsatsa kung masulbad na ang pressing problem sa nasod, labi na ang bahin sa West Philippine Sea. Ang atong problema uban sa China, ang dako panato nga utang sa gawas, ang kapobre sa Pilipinas tungod sa graft and corruption nga may resulta sa drug dependent sa kadaghanan sa mga pobre. Ug unya ang ikaupat, ang poor quality sa education sa Pilipinas. Kini unta ug uban pa ang angay sulbaron sa mga naa sa pwesto, unya pa ang tsatsa, Mr. Bilyo. Okay, Mr. Bilyo, ato dungagan paghisgot kining imong unyang kining imong text, no? Kay murag giapas na matas panahon. Manghinaot lang ko nga ang atong mga uban nga mga tigpaminaw nga nagsunod dining atong programa padangat sa punta sa ilang una-una sama ni Mr. Bilyo. Kay kalami man kaayo nga atong bayluan, atong bayluan sa atong mga huna-huna ang mga issue nga importante kaayo nga atong higutan para sa nasod. Sa pagkakaroon sa nga ni akong partner dire, ang atong technical engineer si Mr. Taoy, si Hitler, no? Sa nga sa atong station manager si Dorin Winky Pipito o si ni Engineer Buyet Pipito. Kining inyong higala si Pipito magpasalamat ug maghinaot nga ugma inyong gihapon kaming ubanan sa atong panaghisgot-hisgot nining atong tulumanon. Panginlabot ngayon yung mabati pinagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com ug sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Hangtod ugma. Salamat og Hitler. Unsa ba diha? Yes, Sir Palihog Chuchi, daw. mayong buntag. Pasalamati ang atong mga tigpaminaw nga nagsunod dining atong programa. Yes, daghan kayong salamat sa mga nag-view nato karon, no? Labi na ka Ma'am Alexandria, ka Ma'am Dorin Pipito, kang Sir Windel Pipito, ka Ma'am Sandra Samson, kang Ernbel, kang Sir Bong Pipito, kang Sam Mats ug kang Sir Armito Paluma. Daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta nini nga programa. Okay. Hangtod ugma. Hinaot yung si Batala magauban ka nato kanunay. Good morning.